saysay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ang sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel ng kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagulong sa lupain iyon. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketong sa Israel ng kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay pwedeng kumilos? Kahit saan, kahit kailan, at kahit kanino pa man? Siyempre naman, di ba? Dahil Diyos siya. Pero bakit ganon? May mga pagkakataon, nililimitahan natin ang Panginoon. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagkagalit ng mga kababayan mismo ni Kristo sa Kanya. At yun ay dahil hindi nila matanggap ang Kanyang pagmamalasakit at pagmamahal sa iba. Pag sinabi pong iba, yung hindi Hudyo, yung mga hindi nila kababayang Hudyo, yun ang iba para sa kanila sapagkat mataas noon sa bagay, pati pa rin hanggang ngayon, para sa mga ibang Hudyo, mataas ang tingin nila sa sarili nila. So much so na, halimbawa, pagdating sa usapin ng kaligtasan, sila lang ang may karapatan. Sila lang ang dapat na makinabang. Sa kanila lang dapat na kumilos ang Diyos. At yan ang dahilan kung bakit sabi ko ngay galit na galit sila kay Jesus. Isa sa mga dahilan ay bago ang tagpong ito, nagpamalas na si Jesus ng kanyang pagliligtas sa mga hindi Hudyo. Niligtas na rin niya sila sa mga karamdaman, sa mga pagsapi ng demonyo. Nangangaral na rin siya sa kanila at sa kanyang pangangaral. Pinapakita at sinasabi din niya sa kanila na mahal din ng Diyos sila, ang mga hindi Hudyo. Katulad na lamang po ngayon sa sinabi niya sa kanyang mga kapwa Hudyo, pinagmalasakitan din ng Diyos kahit ang mga hindi Hudyo, ang babaeng balo na taga-Sidon at sinaaman na taga-Syria. So maliwanag, ang Diyos ay nililimitahan nila. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na ang Diyos ay pupwedeng kumilos kahit sa iba. Actually, hanggang ngayon, maraming mga Hudyo ang hindi naniniwala kay Kristo bilang Diyos din na totoo. Dahil dyan, dahil sa dahilang yan, ayan ay kahit na nasa sa kanila na ang nag-uumapaw na patunay na si Kristo ay Diyos talaga. Nandyan ang banal na kasalatan. At nandyan ang mga lugar kung saan si Kristo ay ipinanganak, nabuhay, namatay, at muling nabuhay na hindi nila kayang pasinungalingan. In fact, kapag kayo magpipilgrimage sa Holy Land, isa sa mga pinakamagaling na mga tour guides ay Hudyo.
Dahil marami silang nalalaman na katotohanan tungkol kay Kristo. But despite that, marami sa kanila ang hindi pa rin naniniwala sa Kanya. At yun nga po ay dahil sa malasakit na pinakita niya para sa iba. They thought na kung si Kristo ay Diyos talaga, dapat sila lang at hindi ang iba. Kaugnay nito, kahit nga po si Kristo na sariling kababayan nila, ini-small nila sapagkat kilala nilang pamilya niya. Alam nila na hindi siya nag-aral sa standard nila. Kaya nga, di ba, ang tanong patungkol sa kanya nung nangangaral siya, saan niya nakuha ang karunungan yan? Paano siya nakagagawa ng mga himala? And so kahit na si Kristo, nakababayan na nilang Hudyo, ay ayaw pa rin lang paniwalaan. Dahil para sa kanila, ang Diyos ay hindi po pwedeng kumilos sa mga tulad niya na mahirap lang at hindi kilala. Hindi po kaya may mga pagkakataon na tumutulad din tayo sa kanila. Halimbawa, ang Diyos ay nililimitahan lamang natin dito sa simbahan. Hindi ba talaga tayo naniniwala na ang Diyos ay po pwede ring nasa kahit saan, nasa kahit kailan? Kasi kung naniniwala po tayong ganyan, bakit ang bilis nating makagawa ng kasalanan? Tama naman kahit sa loob ng simbahan ay nakagagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero hindi naman ganun tayo kabold gumawa ng kasalanan sa loob ng simbahan. Kumpara kapag tayo nasa bahay lang, nasa ating pinagtatrabahuhan o nasa lansangan, nasa lipunan na ating ginagalawan. It just goes to show na para sa atin ang Diyos ay pinupuntahan at iniiwan lamang natin sa simbahan at inaalala lamang natin kung kailan natin kailangan. Kaugnay nito, bakit hindi natin makita ang Diyos sa kapwa natin? Permis nating pinangangalandakan yung karapatan natin na nakaugat sa dignidad natin bilang tao. At yung dignidad natin na yan bilang tao ay nakaugat sa pagiging anak natin ng Diyos. Sa pagiging likha sa atin ng Diyos. Ayon sa kanyang wangis at larawan. Now, bakit kapag nang-aapi tayo, nananakit tayo, gumagawa tayo ng masama sa kapwa natin, hindi natin naiisip yan. Hindi natin naiisip na nasa sa kanila din ang dignidad na yan. Hindi natin naiisip na sila rin ay pinananahanan ng Diyos. Tayo lang ba ang anak ng Diyos? Tayo lang ba ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at larawan? Patunay lamang yan na nililimitahan natin ng Diyos. Sapagkat kung hindi natin nililimitahan ng Diyos, hindi natin maituturing na iba ang kapwa natin. Dahil sila rin ay mayroong dignidad tulad natin. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang paggaling ni Naaman sa ketong niya. Na by the way, dati ay walang lunas talaga. Kaya kapag ang isang ketongin dati ay gumaling, ina-attribute agad yun sa Diyos. So, ang Diyos talaga, maging hanggang ngayon naman Pero ang konteksto ay pag-usapan lamang natin sa konteksto noon. Nagsimula ang paggaling ni Naaman, ang pagpapagaling sa kanya ng Diyos dahil sa kanyang pakikinig sa isang alipin. Imagine, general po si Naaman. Napakataas ng kanyang tungkulin. Pero nakinig siya sa isang alipin na iba pa sa kanya. Hindi niya kalahi. But then, doon nagsimula ang kanyang kagalingan. Ang pagpapagaling sa kanya ng Diyos. Dahil ang Diyos nga naman ay pupwedeng kumilos kahit sa mga tao na hindi natin inaasahan na pupwedeng gamitin ng Diyos. And we know that. Alam natin yan. Pero bakit hindi natin may applyan? Bakit hindi natin magawang igalang? At bakit hindi natin magawang pakinggan ang kapwa natin? Lalo pat kung mas mataas ang antas natin sa kanila, feeling natin mas mataas ang antas ng buhay natin, ng pinag-aralan natin, ng kakayanan natin, o ng katatayuan natin. Kaya minsan nasasabi pa natin, sino pa ba ang dapat mag-adjust? Ako pa ba? Sino bang boss? Sino bang pare? Sino bang president? Minsan sinasabi pa natin, ikaw ang dapat sumunod sa akin. Anak lang kita. Hindi ba po pwedeng matuto rin ang magulang kahit sa anak? Nakita po ninyo yung nangyayari ngayon sa mundo. Kera, mangyayari po ba yan? At magpapatuloy po ba yung mga ganyan? Kung ang mga malalaking bansa lamang ay nakikinig din kahit na sa mga malilit na bansa tulad natin na naapektuhan din. And this kind of war happens anywhere. Even in our families, even in our societies, even in our lives, as we struggle against sin when we don't really listen to God sa pamamagitan ng mga tao at ng mga pangyayari o bagay na ginagamit niya sa paligid at sa buhay natin. And sana mga kapatid, huwag nating limitahan ng Diyos. Huwag nating limitahan ang kanyang pagkilos. The Spirit blows where it wills. Sapagkat kapag nilimitahan natin siya, tayo ang malilimitahan talaga. Malilimitahan tayo sa grasya at paggabay ng Diyos na ating kinakailangan araw-araw. Imagine, si Kristo mismo ang napalampas, ang sinayang
ng kanyang mga sariling kababayan dahil ang Diyos ay lubha nilang lilimitahan. Huwag po sana nating pabayaang mangyari sa atin yan na ang kaligtasan natin dito sa lupa, sa lahat ng kapahamakan at lalong-lalo na sa kabilang buhay, sa walang hanggang kapahamakan, yung kaligtasan natin dyan ay masayang natin at mapalampas natin dahil ang Diyos ay masyadong nilimitahan natin. Sana, ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo ko na hindi kita malimitahan. Tulungan mo ko na igalang ka kahit saan, kahit kanino at kahit kailan. Tulungan mo kong laging makasunod sa iyong kalooban. Bigyan mo ko ng kapakumbabaan. Hinahangad ko rin ito. At para dito ay magsasakripisyo rin ako upang ako ay mas magabayan mo. Upang ako ay mas matuto sa iyo. Masyado ng matagal na ako ang siyang nasusunod sa buhay ko. Masyado ng maraming pagkakataon na pinalampas ko ang pagkabay mo. Mayroong Magandang mangyayari sa iyo. mangyayari Kung lalapit ka kay Jesus, sa'yo. kung bawat sandali, Kung lalapit kung sa bawat pagkakataon, ka kay iisipin mo, Jesus, susundin mo ang Panginoon, mayroong mayroong magandang mangyayari sa iyo. mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una-una, ngayon ang magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay po. Minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang mabuting maaaring gawin ko ngayon. O anumang kabutihan ang
ako muling daraan sa ganitong mga landas. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming niyahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, at Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami atiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Please. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sino ako? Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo.
huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Walang kapantay sa lupa at kalangitan, maging ang sanggol na wala pang malay, sambitang papuri sa pag-ibig mong taglay. Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan, at minahal mo ng walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong kami magsalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinitang. Sa paanan ni Kristo, tunurin mo kami mga tunay mo, Ama. Kaya ninais mo ang sa'y huwag matahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, patiluhay tumatak. Huwag mo na mawala ng saysaya. Hiling nawa namin sa iyo, pamahilang iyo. Kung matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming gamit, upang tuminasan ka ngayon ay maparoon din kami lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos ang may tuluyang matupad, siya na. Mahalapinan ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para marami din tayong matulungan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging danisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintan sa talinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay
walang kapantuluran.